Magandang umaga mga bata! Nandito tayong muli upang pag-aralan ang asignaturang math, tatlong baitang para sa ikawalong linggo. Ang ating aralin ay pagtukoy sa nawawalang term sa isang pattern. Ako si Miss Edsy, ang gurong makakasama ninyo para sa talakayan sa araling ito. Sa araling ito ay matututuhan mo ang pagtukoy ng mga nawawalang terms sa ibinigay na kombinasyon ng tuloy-tuloy at pag-uulit ng pattern. Ano nga ba ang kahulugan ng pattern? Ito ay ang palagiang paulit-ulit na pagkakaayos ng hugis, kulay, linya, o bilang. Ngayon ay tingnan at suriin ang pattern sa ibaba. Mayroon bang nawawalang mga larawan sa pattern? Masdan mong mabuti. Meron nga. Ito ay ang unang larawan at ang nasa huling larawan. Anong hugis o larawan ang kasunod ng huling larawan? Ano naman ang nasa unang larawan? Pag-aralan natin ang pattern. Ang unang larawan ay arrow. Ang kasunod ay masayang mukha. Sumunod ang parihaba. Ang sumunod ay arrow. Sumunod, masayang mukha, parihaba, at arrow. Napansin mo ba na may pag-uulit ang mga larawan sa ating pattern? Suriin nating mabuti upang malaman ang dalawang nawawalang larawan sa ating pattern. Parihaba, arrow, at masayang mukha. Ngayon ay malalaman na natin ang sagot. Ito ay parihaba. At ang nasa huling larawan naman ay masayang mukha. Makikita sa ibinigay na continuous pattern ng mga larawan na ang susunod na hugis sa huling larawan ay ang larawang happy face. Ang hugis naman na nasa unahan ng unang larawan ay ang hugis parihaba. Ngayon ay tingnan ang iba pang halimbawa ng isang continuous pattern ng mga larawan. Cylinder, cube, cylinder, cube. Ano kaya ang nawawalang larawan? Ang sagot ay cylinder. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pattern ng cylinder at cube, malalaman mo ang nawawalang pattern. Ang nawawalang larawan ay cylinder. Narito ang iba pang halimbawa. Masdan ang pattern. 3, 5, 7, 9, at 11. Ano kaya ang nawawalang bilang? Tingnan natin kung ano ang dapat gawin. Ang bilang na 3 ay dadagdagan ng 2. Ang magiging sagot ay 5. Kapag ang 5 naman ay dadagdagan mo ng 2, ang sagot ay 7. 7 plus 2, 9. 9 plus 2, ang sagot ay 11. Kaya naman ngayon, 11 plus 2 ay makukuha na natin ang sagot. Ang sagot ay 13. Tama!
Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, tukuyin ang nawawalang angkop na larawan sa bawat set ng larawan sa column A. Hanapin ang tamang sagot o angkop na larawan sa column B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Makikita natin dito ang mga dots. Masdan ang column A. 1 times 2, ang sagot ay 2. 2 times 2, ang sagot ay 4. 4 times 2, ang sagot ay 8. Ngayon para makuha natin ang sagot sa ating column B, 8 times 2, ang sagot ay 16. Ang sagot dito ay titik A. Pangalawang pattern, parihaba, diamante, biluhaba, parihaba, nawawalang larawan, biluhaba, at parihaba. Ano ang nawawalang larawan? Ang sagot ay diamante, titik B. Pangatlong bilang, masayang mukha, puso, bituin, masayang mukha, nawawalang larawan, bituin, masayang mukha. Ano ang nawawalang larawan? Ang sagot ay titik B, puso. Pang-apat na pattern, mga arrow na nakaturo sa iba't ibang direksyon. Una, kanan, itaas, kaliwa, ibaba, kanan, nawawalang arrow, kaliwa. Ano ang sagot? Titik A, itaas. Panlimang pattern, nawawalang larawan, cube, cylinder, cube, cylinder, cube, cylinder. Ano ang nawawalang larawan? Ang sagot ay titik A, cylinder. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, punan ang bawat patlang ng nawawalang bilang sa bawat set upang mabuo ang sumusunod na pattern. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang. Masdan natin ang mga bilang. Ito ay nadadagdagan ng 5. Ang mga bilang na nawawala ay 15 at 30. Pangalawang bilang, suriin mong mabuti ang pattern. Bawat bilang ay nadadagdagan. Sa unang bilang, nadagdagan ng 6. Ang sumunod naman ay 7. Ang sumunod ay 8. Kaya ang sagot dito ay 68. Nadagdagan ulit ng 9. Ang sagot ay 77. At nadagdagan ng 10. Pangatlong pattern. Masdan mong muli ang mga bilang. Bawat bilang ay nadadagdagan ng 10. 300 plus 10, ang sagot ay 310. 310 plus 10, 320. Plus 10, 330. Plus 10, 340. Pang-apat na pattern. Lahat ng bilang ay nadadagdagan ng 6. 50 plus 6, 56. 56 plus 6, 62. Plus 6, ang sagot ay
68 plus 6. Ang sagot ay 74 plus 6, 80 plus 6, 86. Para naman sa panlimang pattern, ano ang idadagdag nating mga bilang? Bawat bilang ay nadadagdagan ng 100. 100 plus 100, 200. Plus 100, 300. Plus 100, ang sagot ay 400. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 3, unawaing mabuti ang sitwasyon sa ibaba. Lutasin ang suliranin gamit ang pagtukoy sa nawawalang term o bilang sa isang pattern. Si Ron ay masipag magtinda ng sampagita sa plaza. Kumikita siya ng 12 piso tuwing Lunes, 16 na piso tuwing Martes, 20 piso tuwing Miyerkules, 24 tuwing Huwebes, at 28 piso tuwing Biyernes. Unang tanong, kung susundin ang pattern ng kanyang kinikita, magkano ang kanyang kikitain sa araw ng Sabado? Makikita natin dito ang mga kinita niya mula Lunes hanggang Biyernes. Kung susundin natin ito at mamasdan natin ang pattern, bawat araw ay nadadagdagan ang kanyang kita. Nadadagdagan ito ng 4 na piso kada araw. Kaya kung ang kinita niya noong Biyernes ay 28 piso, dadagdagan natin ng 4, ang kikitain niya sa Sabado ay 32 piso. Magkano ang kikitain ni Ron sa araw ng Linggo? Kung ang kinita niya noong Sabado at itutuloy lang natin ang pattern, dadagdagan ng 4 na piso, ang sagot ay 36 na piso. Pangatlong tanong, magkano ang kita niya sa isang linggo? Ang gagawin natin dito ay pagsasamahin natin lahat ang kita niya mula Lunes hanggang Linggo. Ang kita niya sa isang linggo ay 168 piso. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Magkita tayong muli sa susunod na aralin. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!